Matapos ang heavy-gat na traffic na ito sa Marcos Highway, sinimulan ng ipatupad ng MMDA ang ilang pagbabago para hindi na ito maulit. Kabilang ang pagpapahaba sa concrete barrier malapit sa Nicanor Rojas Street para hindi agad pumagitna ang mga sasakyan papasok ng Marcos Highway. May mga idadagdag ding U-turn slots malapit sa kanto ng Sumulong at Marcos Highway. Pumayag na rin daw ang DPWH na wag munang i-operate ang kanilang weighbridge sa Marcos Highway para hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Pinalitan na rin ng plastic ang mga concrete barriers sa tapat na isang mall. Nasa 270,000 na sasakyan ang dumadaan sa Marcos Highway araw-araw at tuwing magpapasko, tumataas pa ito ng 5 hanggang 10% o dagdag na halos 30,000 sasakyan. Kaya muli raw babalikan ng MMDA ang panukalang magtayo na rito ng underpass para sa mas permanenteng solusyon sa mabigat na trapiko. We'll discuss it with Secretary Vince Dizon para at least yung mga ibang true and true lang, pwedeng dire-diretso na lalo yung pa-Kogyo or yung from Kogyo papunta sa west. Pumayag na rin daw ang mga LGU sa lugar na pakiusapan ng mga may-ari ng mall sa Marcos Highway na wag munang mag-mall-wide sale tulad ng ginagawa sa EDSA. Sa huli, ayon sa MMDA, bukod sa mas magandang public transport system, disiplina ng mga driver ang susi para mapagaan ang trapiko sa Metro Manila. Ang singitan sa EDSA halimbawa, kasama raw sa nagpapabagal sa trapiko rito. Tumakbo lang itong lane na to, lilipat. Pag tumakbo itong lane na to, babalik. Yung mga ganon, kahit na seconds lang yung delay, pag nag-accumulate yan, malaking bagay yan. Malaking bagay yan. Siyempre, minsan, hindi pa magbibigayan. O tapos, hanggat sa minsan, aabot sa sasagian.